Kagaya ng grupo ng Akbayan sa ilalim po ni Risa Hontiveros. At ang grupo ng mga Dilaw and Pink Zombies, nila Dilima, nila Jokno, at pati na po ang mga grupo na affiliated sa dating Liberal Party. Iniiwasan po nila na mapupuruhan si Marcos at sila Romualdez. Samantalang idinudugtong nila ang kanilang panawagan dito sa pag-atake kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Kasama po sa linya na yan at mga political alignment na ito ang grupo ng Roman Catholic Church, yung Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP. Kasama din po dyan ang ibang mga retired generals, no, na nasa ilalim ng military and uniform personnel ng mga retirees. Hati-hati din po sila dyan, chapsoy at halo-halo din. Mayroong gustong atakihin lang sila Romualdez, mayroong gustong mga congressman, si Romualdez, mga kontraktor lang, pero hindi atakihin si Marcos Jr. Yan po ay MUP. Ito yung nananawagan na ipapadlock daw nila ang House of Representatives sa darating na September 15. Pero marami sa kanila dyan ayaw din na magiging Pangulo si Vice President Sara Duterte sakaling magtatagumpay po ang hakbang ng mamamayang Pilipino na mapapatalsik o mapapalaya sa poder sila Marcos at Romualdez. So may mga grupo na hindi nila talaga tanggap si Vice President Sara Duterte, bagamat yan ay nakasaad sa saligang batas, at ano pong mga grupong ito na mas gusto nilang atakihin si Vice President Sara Duterte at ganon din po si Pangulong Duterte habang iniiwasan nilang mapupuruhan si Marcos at sila Romualdez, at parang ang pagtatrato nila ay generic. Parang generic problem lang about corruption and plunder. But hindi nila tinutumbok na ang punong salarin at ang pasimuno ng kriminal na gawain ng pandarambong ay walang iba kung hindi si Marcos at si Romualdez. So sinong mga grupo ito? At ito po ay kikilos din sa September 21. Okay? Una, ang grupo po ng CPP, NPA, NDF. Ito yung mga grupo nila Teddy Casino, nila Carol Araulio, at ng kanilang mga party list. Ang gamit nila na multi-sectoral organization, bagong alyansang Makabayan. And then, tinatawag din sila ng Makabayan Black. Ito naman ang kanilang mga party list, no? Ang Bayad Muna, ang Anak Pawis, ang Alliance of Communist Teachers, yung Gabriela NPA Lover Party List, saka yung Kabataan NPA Recruiter Party List. Yung grupo na ito, may mga kasabwat din po sila na iba pang mga front organizations, maliban doon sa bagong alyansang Makabayan, at pati po itong grupo ng mga piyansador ng NPA na Karapatan, National Union of Patakas Lawyers, or NUPL. Kasabwat din po nila ang Kilusang Mayo Uno at iba't ibang mga organisasyon na dati nang ginagamit bilang front organizations ng CPP, NPA, NDF. Ayaw nila na si Vice President Sara Duterte ang mailuluklok in the transition of power na nakasaad sa saligang batas. Kaya sila nagpuprotesta hindi para papanagutin si Marcos, kung hindi para protektahan si Marcos at si Romualdez. Kunwarian lang po ito na kunwari nagrarally sila upang singilin si Marcos, pero mas malakas po ang panawagan ng grupong ito ng CPP, NPA, NDF at mga front organizations nila, including ang kanilang party list. Mas malakas ang panawagan nilang atakihin si Vice President Sara Duterte at ang previous government ni Pangulong Duterte, because tinamaan po sila ng malakas na pamumuno ni Pangulong Duterte na lumaban sa... So ayaw nila talaga na manunumbalik ang isa pang Duterte. At itong CPP, NPA, NDF, pinupunduhan po ito ni Martin Romualdez. Kaya, ang kanilang mga balwarti, ang UP Diliman, UP Manila, Polytechnic University of the Philippines, at iba pang mga sectoral organizations. Sapagkat ginagamit na nila ito bilang kanilang leverage sa pagkakaroon ng tactical alliance kay Marcos at kay Romualdez. Kaya, itong September 21 sa Luneta, sila po ang unang nanawagan nito. At kasama nila dyan ang grupo nila June Losada
ang dating whistleblower ni Gloria Macapagal Arroyo na panahon na hawak ng mga madre at mga taga-Lasal. So, yan po ay puro anti-Duterte. Pero they try to pretend na sila ay anti-corruption, anti-plunder din. Pero hindi nila gusto na kikilalanin ang pangangailangang tumbukin na ang mastermind at punong kriminal sa pandarambong at paglaganap ng korupsyon sa gobyerno ngayon ay walang iba kundi si Marcos Jr. at si Martin Romualdez. Ang pangalawang grupo na lumalangoy sa isyu na ito ngayon ay itong mga hilaw. Hindi sila kabahagi ng CPP, NPA, NDF, karibal nila ito sa pang-ideolohiyang usapin, pero sa taktikal na kalagayan, sila po ay magkakasabwat sa pakikipagsabwatan kay Marcos at Romualdez. Itong grupo ng Akbayan, nila Risa Hontiveros. At ito po ay mga hilaw na komunista sapagkat sila po ay itiniwalag at tumiwalag sa CPP, NPA, NDF 30 years ago pa. Subalit hindi sila nakapagbuo ng kanilang sariling hukbo, kaya wala silang NPA. Samantalang ang bayan, bayan muna, mga karapatan, mga urban organizations na identified na konektado sa CPP, NPA, NDF, may NPA sila. Pero sa isang pagkakataon po, pareho ang kanilang agenda. Dapat mapigilan na manumbalik ang isa pang Pangulo na Duterte din, who is Sara Duterte. Kaya itong Akbayan Group ay lumalangoy din po itong si Boy Ngiwe, no? Ang kanilang party list, no? Itong maingay na Boy Ngiwe na si Sindanya, yan po ay grupo nila Hontiveros. At lumalangoy ito sa grupo ng CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, at iba pang mga network ng simbahan ng Romano Katoliko. Ayan, klaro na tayo. Ang isa pang grupo na ayaw din sa mga Duterte pero nagkukunwari din, na kunwa-kunwari ang ayaw sa korupsyon at sa pandarambong, pero mga mandarambong din po ito. Ang grupo ng survivor ng Liberal Party Sumbi ng Pink and Dilaw na pinamumunuan ngayon ni Lola Laila de Lima at nila Chel Jokno. So isang bungkos po ito sila. At ang kanilang network na nilalanguyan ay ang Roman Catholic Church Network na grupo ng CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines. At itong grupo na isa, maliban dito kina Teddy Casino, na mga grupo ng mga sa operatives, ay nagkaroon din po ng panawagan. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, na sa September 21, may pagkilos sila. Diyan po sa may EDSA Shrine hanggang sa People Power Monument along EDSA. Ayun. Sa Luneta, pumustura po ang CPP, NPA, NDF. They are hoping na doon pupunta ang mga tao. Kaya, pareho po ito ng mga kontra Duterte. At pareho po ito na ang nais nila ay maiwas o mailihis nila ang investigasyon at pananagutan kay Marcos at kay Romualdez, sapagkat ang kanilang benefactor o financier ay si Marcos at si Romualdez. Kita nyo na po? So sa September 21 po, ang sasama dyan sa CBCP ay mga schools na kontrolado nila, like Catholic Educators Association of the Philippines, mga Ateneo, mga Lasal, mga Miriam College, St. Paul's. Kaya po ang tawag dyan, Catholic Educators Association of the Philippines, no? Kaya, yung EDSA Shrine, kung saan kami nagrarally at gumagawa ng kilos protesta, sa Black Friday protest, at ang People Power Monument, inaplayan po yan ng grupo ng CBCP na malapit din po na kaalyado nila ng mga hilaw na grupong Akbayan, Hontiveros, Boy Ngiwe sa Kongreso at pati sila Lola Laila de Lima. Sumasama din po dyan sa grupo na yan, sa September 21, ang grupong ANIM. Ito namang ANIM ay mga grupo ng mga retired generals, retired colonel, na karamihan sa kanila po anti-Duterte din. Subalit sila po ay konektado sa grupo ng simbahan ng Katolika na lumalangoy po ang CPP, NPA, NDF at lumalangoy din ang Dilaw at ang mga hilaw na komunista. Pero ang common sa kanila, hindi nila tanggap na Duterte ang papalit sakaling mapapalayas o mapapabagsak si Marcos ng popular na pag-aalsa o pagkilos ng mga mamamayan.
May grupo pa po na rejectionist. Medyo maingay, pero ito po ay hindi kasama sa akbayan. Ito yung mga grupo ng kamanggagawa, Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Sanlakas, itong sina Leo D. Guzman, at iba pa pong mga rejectionist group. Pag sinabing rejectionist group, tumiwalag o itiniwalag po ng Communist Party of the Philippines nung magkaroon po ng paghahati-hati noong 1992 hanggang 1994. Ayan.